una sa lahat. Lalaking walang habas na namaril sa basketball court sa Parañaque, naaresto na. Ang sospek narindi raw sa ingay kaya nagawa ang krimen. May kaso na rin daw itong homicide. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga motorista, pila-pila na sa mga gasolinahan bago pa man ang malaki ang oil price hike sa susunod na linggo. Ang ilang gasolinahan, naubusan na raw ng gasolina. 4-day work week sa ilang ahensya ng gobyerno, sisimulan na bukas. Amerika at Israel, patuloy ang palitan ng bombahan laban sa Iran. Iran, nagsorry sa mga katabing bansa na nadadamay sa gulo. Nataon pa man din na Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog, sumiklab na naman ngayong weekend. Umaatikabong basketball action. North versus South ang labanan para sa PBA All-Star Weekend. Collab ni Poca at SB19 para sa music video na hit song nilang Visa, Kinaaliwan. Poca nagkwento pa sa kanyang experience kasama ang grupo. Posibleng umabot sa 32 pesos kada litro ang itaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Kaya ang ilang motorista nagpapakarga na para hindi lalong mabutas ang bulsa. Para sa detalye, live mula sa Mandaluyong, si Rainiel Pawid. Rainiel, mahaba na ba ang pila ng mga nagpapagasolina dyan? Jester, sinulit na nga ng marami nating kapatid yung pagpapagasolina ngayong linggo dahil mismong sila inaasahan na bukas ay mas marami pa nga yung daragsa sa mga gasolinahan para sulitin pa yung mas mabababang presyo ng produktong petrolyo. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil sa pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran, isinara nito ang Strait of Hormuz na lagusan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Kahit malayo sa giyera, nakaamba na ang malakihang taas presyo sa petrolyo sa bansa sa darating na Martes. Kaya kahit linggo pa lang naniguro na ang delivery rider na si Jason na magpa-full tank na sa isang gasolinahan sa Mandaluyong. Ang kinitang 400 pesos sa maghapon, kalahati ang natapyas para sa gasolina. Opo sir, pinaghanda ko na kasi bukas mahirap na. Pag dumagdag uli, wala nang kita, lugi na. Sa pagtataya ng mga energy expert, posibleng tumaas ng higit 7 pesos ang kada litro ng gasolina. Lampas 17 pesos naman ang inaasahang dagdag presyo sa diesel, habang higit 32 pesos naman sa kerosene. Pero ang ilang may-ari ng sasakyan gustuhin mang magpa-full tank, wala namang magawa dahil sabay-sabay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Si Enrique hindi raw pwedeng ibuhos ang nasa 1,000 pisong kita sa pagpapagasolina dahil marami pang ibang bayarin. Ang ginagawa namin, dasal na. Pero yung pultang-pultang po kasi, binabasik po sa kita namin. Upang maserbisyohan ang lahat, ang ilang gasolinahan bantay sarado sa mga bumibili ng bultuhan. Hindi nila pinahihintulutan ang mga nagbibitbit ng galon o anumang lalagyan. Nagpaalala naman si Energy Secretary Sharon Garin na sa Martes pa magiging epektibo ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Kaya wala raw dapat rason ang mga gasolinahan na itaas agad ang presyo ng krudo ngayong weekend. Nakiusap ang kalihim sa publiko na i-report sa mga pulis ang sino mang abusado, lalo't malinaw raw ang paalala ng Pangulo na bawal mag-hoard at manamantala sa presyo ng petrolyo. Huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Jester, dito nga sa isang gasolinahan na ito sa Mandaluyong, no, nakita natin kanina yung grupo o yung isang toda ng isang barangay dito ay pumunta na nga rito matapos silang mamasada sa buong maghapon dahil lahat din sila ay magpapa-full tank na. Pero kung merong pang
mga natitirang supply ng produktong petrolyo rito sa may bahagi ng Mandaluyong. May mangilan-ngilan naman na gasoline station na doon sa may Quezon City, yung out of stock na nga yung kanilang produkto. Meron din tayong nakuha sa ating mga sources na out of stock na rin yung ilang mga gasolinahan sa may Dagupan, sa may Nueva Ecija, sa Bulacan at maging sa Camarines Norte. Yes, sir. Riniel, para dun sa mga gasolinahan na nag-abiso na out of stock sila, para ba yun sa araw lang na ito o sa mga susunod na araw, medyo magiging limitado rin daw ang supply? Jester, yung sabi nga nila, no, yung mga nakausap natin from up north, pababa nga dito sa Central Luzon at maging dito sa NCR, sinabi nila na pansamantala lang yon, hanggang ngayong araw lang na ito yung kakulangan ng supply na yon. Pero yung tinatansya nila, Jester, ay kung aabot ba hanggang bukas nga yung supply o maging yung ilang mga oil traders ay paaabutin na ito ng Martes kung saan mas mataas na raw yung pasahan o yung bigay nga nung presyo nito. Pero muli pong paalala sa mga oil traders at sa ilang mga negosyante na nandito nga sa oil industry, nagbabala na itong Pangulo at yung Department of Energy na huwag nang i-hoard o huwag ipitin itong mga produktong petrolyo. Yes, sir. Lalo na ngayon inaasahan nga ang pagtaas ng demand para sa gasolina. Muli maraming salamat. Nag-uulat mula Mandaluyong, Riniel Pawi. Bukas na magsisimula ang 4-day work week sa ilang ahensya ng gobyerno bilang hakbang para makatipid sa konsumo ng langis. Pribadong sektor, hinikayat na ipatupad din yan. Nasa frontline ng balitang yan, ang report na ito. Simula bukas, 4 na araw na lang kada linggo ang pasok ng mga empleyado sa ehekutibo. Yan ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para makatipid sa konsumo ng langis dahil sa nagbabadyang malakihang oil price hike sa gitna ng sigalot sa Middle East. Hindi kabilang sa 4-day work week ang mga nagbibigay ng emergency services gaya ng pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA naglabas na ng guidelines. Ang magiging pasok na raw ng mga empleyado ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Rest day naman ang Biyernes, Sabado at Linggo. Pero paano naman ang mga empleyado sa pribadong sektor? Si Senator Chis Escudero hinikayat ang mga pribadong kumpanya na ipatupad din ang staggered work hour o kaya naman ang 4-day work week para naman makabawas sa transportation demand. Pati si Senator Win Gatchalian, pabor dyan, basta raw make sure that the people don't go to the mall or go outside when we implement 4-day work week. But then the tendency of people is they stay at home and they just work at home. Ayon sa Department of Labor and Employment, ginagawa naman na ang 4-day work week sa ilang kumpanya nationwide, pero depende ito sa employer. Kung ipatutupad, 2 ang posibleng sitwasyon. Una, pwedeng isiksik sa 4 na araw ang 40 oras na working hours. Pangalawa naman, literal lang na bawasan ng araw ang trabaho. Ang epekto nga lang yan, una po is the productivity of the establishment baka po bumaba. Kasi nga po, isang araw po na mawawala ng trabaho sa kumpanya, mga manggagawa, bababa po ang output. Yung isa naman po sa kabilang banda, makikita rin po natin na maaari pong bumaba naman ang sweldo ng mga manggagawa, especially dun sa mga daily paid workers kung mababawasan po ng isang araw. ano naman ang say ng mga kapatid nating empleyado? Sa akin po, pabor po ako dyan dahil sa kung minimum wage po is maganda po sa amin yun. Mas makakatipid. Kasi makakatipid po kami ng... Pwede rin naman daw na work from home setup. Yes po, lalo na po yun sa may pamilya na, may anak. Kasi yun, parang mas magkakaroon din ng time kahit na nag-work from home ka. Parang nakikita mo pa rin o nakakasama mo pa rin yung mga anak mo. Ang mga tsuper kaya? Hindi po. Sa kanila kami rin kumukuha ng kita, kung bawas ang pasok nila, di merong araw na walang pasok, wala kaming ganong pasahero ngayon. Bukod sa 4-day work week, ipinag-utos na rin ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magtipid sa konsumo sa kuryente at gastos sa petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagkakasa ng malawakang transport strike ang grupong Piston bago matapos sa Marso bilang pagkondena sa malakihang oil price hike. Pero bago yan, magkakaroon muna ng kilos protesta ang grupo bukas sa bahagi ng East Avenue sa Quezon City. Ayon sa presidente ng Piston na si Modi Floranda,
hindi sapat ang ginagawa ng gobyerno para suportahan ang sektor ng transportasyon, lalo na raw kapag hindi napawalang bisa ang excise at value-added tax sa gasolina. Una nang sinabi ni Transport Secretary Giovanni Lopez na may nakalaan ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy. Pero ipamamahagi ito kapag pumalo na sa $80 o higit 4,000 pesos ang kada barrel ng krudo sa world market. Ayon sa mga eksperto, posibleng tumagal ng 2 buwan ang sigalot sa Middle East na siyang nakakaapekto ng global oil market. Naaresto na ang lalaking walang habas na namaril sa basketball court sa Parañaque. Narindi raw sa ingay ang suspect kaya nagawa ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Walang imik ang lalaking yan matapos damputin ng mga otoridad kagabi. Siya ang suspect sa walang habas na pamamaril sa isang court sa Parañaque City. At ang krimen sa pool sa CCTV. Abalan naglalaro ng basketball ang mga lalaking yan sa isang court sa Parañaque City. Nang biglang pumasok ang suspect at namaril. Pinaputokan niya ang 2 lalaking nakaupo sa gilid ng court. Habang nagpulasan palayo sa namaril na lalaki ang iba pa. 2 ang patay habang 4 na iba pa ang sugatan sa insidente. Kabilang dyan si alias Kevin na nagtamo ng sugat sa siko. Noong time na yun po, hindi ko po siya nainda, hindi po siya masakit or anything po. Mas iniisip ko lang po na tumakbo para sa buhay namin. Nakaburol naman sa kanilang bahay sa Laguna ang isa sa mga nasawi na kinilalang si RJ Gonzalez, 29 years old. Hindi man mapapalitan ang buhay ng anak ko, pero hinihiling ko pa rin po ang agarang hustisya. Makalipas ang 2 araw, naaresto sa follow-up operation ang 59 anyos na suspect na kinilalang si alias William. Nahuli siya sa condominium unit ng kanyang asawa sa Barangay Muwok. Tinitingnang motibo sa krimen, galit. Naiingayan daw kasi ang suspect na nasa 8th floor sa biktima sa 9th floor. Naiingayan po yung suspect dun po sa una niyang binarel. Na itong suspect po na to ay 2 beses po na po siya in the past na umakyat po sa unit ng biktima para katukin, para pagsabihan na napakaingay po nila. Napag-alaman namang may naunang warrant of arrest ang suspect sa kasong homicide. Actually po, yung warrant of arrest na, service of sentence po yun. Na-arresto, nag-ano po siya, nagpiyansa siya for the case of homicide. Then, nung masentensyahan po siya, hindi na po siya nag-appear. Na-recover ang 2 baril, 4 na magazine at mga bala na isinasa ilalim na sa ballistic examination. Inihahanda na rin ang reklamong murder, frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban kay alias William. Naingayan kayo doon sa biktima? Todo pasasalamat naman ang mga biktima at kaanak sa mabilis na pagkakaaresto sa suspect. Mensahe ko lang po is pasasalamat lang na nahuli na po kagad yung suspect po natin. Para po sa gumawa, wala na po akong sasabihin siguro sa inyo, kundi God bless na lang po. Pagpalain po tayong lahat. Wala na pa akong iluha. Pagkawala ng anak ko. Aalamin naman ng mga otoridad kung may pananagutan ang pamunuan ng kondo, lalo pat nakatakas ang suspect sa compound. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa magkakahiwalay na lugar sa probinsya at sa Metro Manila. Sa Parañaque, madaling araw nang magulantang ang mga residente sa apoy. Narito ang Frontline Report. Ginising ng nagngangalit na apoy kaninang alas 5 ng umaga ang mga residente sa A. Bonifacio Street sa Parañaque City. Halos 1 oras bago naapula ang sunog. Natupok ang 3 bahay na tinitirhan ng 11 individual. Tinatayang nasa 30,000 pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmula ng apoy. Tulong-tulong naman ang BFP, DRRMO at ilang fire brigade volunteer sa pag-apula ng sunog sa residential condominium building sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City. Inabot din ng 1 oras ang sunog. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang mitsa ng apoy, pero tinuturo ng mga residenteng dahilan
ang electrical spark sa isang laundry area. Inaalam na rin ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at ang mga apektadong pamilya. Sa Angono Rizal naman, sumiklab ang sunog sa dome sa view deck kaninang alas 7 ng umaga sa Barangay San Isidro. Saan ipuwersa ang Angono BFP, MDRRMO, PNP at mga kalapit barangay sa pag-apula ng apoy. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at halaga ng pinsala. Dalawang sugatan sa sunog sa Sitio Univille sa Barangay Kasambagan sa Cebu City. Natupok ang 52 kabahayan matapos umabot ng ika-4 na alarma ang sunog. Apektado riyan ang nasa 70 bahay o nasa mahigit 200 individual. Patuloy na iniimbestigahan ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Kinailangan mag-isolate ng aktres na si Kay Abad matapos lagnatin at magkasingaw sa bibig at lalamunan. Ang aktres tinamaan pala ng isang nakahahawang sakit. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. As you can see, hubag kayo siya. This part, kaniyo, hubag kayo. Okay, daghan diri. Here, and here, here. Kanao, I feel it. And here. Kapansin-pansin ang pamamaga sa bibig na aktres na si Kay Abad sa kanyang in-upload na Facebook video. Si Kay, tinamaan ng nakakahawang sakit na kung tawagin ay herpangina. Kaya ang aktres, kinailangang mag-isolate. Ano nga ba ang herpangina? Isa itong klase ng viral infection na dulot ng nakakahawang Coxsackie viruses at enteroviruses na ipapasa ito sa pamamagitan ng close contact sa taong may virus. Gaya na lang kapag natalsikan ng laway o sipon dahil sa pag-ubo o pagbahing. O di kaya direct contact sa dumi, ihi o laway ng isang taong may herpangina. Kahit sino, pwedeng magka-herpangina, pero madalas daw tinatamaan ng mga bata. Usually, ang mga ating kabataan, mahilig sila mag-explore, no? And hindi natin sila, kumbaga, nababantayan palagi. Minsan, contaminated ang kanilang mga kamay, lalo na yung mga bata na nasa mga play areas, no? Lahat yan ay, kung ano yung madampian ng kanilang kamay, ay nailalagay nila sa kanilang bibig. Tingin ni Kay, nakuha niya sa biyahe ang sakit. Diba nag-Manila May nung weekend. So, on the way there, I think I got it sa airport or sa plane. Noong una, nagkaroon daw siya ng lagnat, nawala ng ganang kumain, ng hina at may joint pains. Kaya inakala niyang dengue ang tumama sa kanya o HFMD o hand, foot and mouth disease. But when I showed the doctor the picture, especially my throat and the positions of kung asa ni gawas ang mga mouth sores, he said it's herpangina or herpangina. Ngayon ko lang narinig yun. Ayon sa mga eksperto, bagamat magkasintomas at magkamuka ang herpangina at HFMD, nagkakaiba ito sa lokasyon ng mga singaw o rashes. Kapag kunwari nasa bibig or may mga kasama na rin yung mga extremities, palms, yung foot area at yung ibang bahagi ng katawan, ito ay maaari nating tawagin HFMD. Walang direktang gamot para sa herpangina, pero pwedeng i-manage ang mga sintomas, gaya ng pag-inom ng gamot pag may lagnat at paggamit ng cream o gel para sa singaw. Kusa rin gumagaling ang mga may herpangina sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Pero kung hindi bumuti ang kondisyon, magpatingin na sa doktor. Kapag hindi nangyari yon, ay pwede siya magkaroon ng superbacterial infection. At ito, kailangan ng inuman ng mga antibiotiko. Tip ni Doc kontra herpangina, ugaliin ang tamang paghugas ng kamay, pagkain ng masustansya at tamang hygiene. At kung tamaan ang sakit na ito, mag-isolate agad para di na makahawa tulad ng ginawa ni Kay. You know the feeling na kanang Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, Amerikanong ng abuso umano ng ilang menor de edad sa Cavite, nakakulong na. Higit 100 estudyante na food poison umano sa pritong manok sa feeding program. At pampaserong jeep sa QC, may Wi-Fi, QR code at CCTV. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Arestado ang pang-aabuso ng isang foreigner sa ilang menor de edad sa Imus, Cavite. Ang suspect nakakulong na sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. 4 na batang lalaki ang na-rescue ng mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division sa Imus, Cavite. Sila ang mga biktima ng isang Amerikanong sex offender o pedophile na minsang tumira sa bansa. Nahuli at nakakulong na sa Amerika ang 30 anyos na sospek. Nakuha sa kanya ang malalaswang video at larawan ng mga bata na edad 10 hanggang 14 anyos lamang. Natuntun ang mga biktima sa tulong at koordinasyon ng US Federal Bureau of Investigation o FBI. Palaboy-laboy daw ang mga biktima nang makilala ng dayuhan sa bansa. So ito pong US national na ito ay nag-visit po rito sa Pilipinas at tinake advantage po niya yung kahirapan ng ating mga minor victims. Kinaibigan hanggang sa pinatira pa raw ng sospek ang mga biktima sa kanyang tinutuluyan sa isang hindi pinangalanang lugar sa Metro Manila. At dito na raw naganap ang pang-aabuso ayon sa NBI. Kapalit ng pera, iningganyo raw ng dayuhan ang mga bata na maghubad sa harap ng kamera. 1,000 piso raw ang kapalit sa bawat malalaswang larawan at video. Considering na wala nga pong source of income itong mga batang ito, so yun po, nainganyo po itong mga batang to na tumira sa kanyang bahay. At doon po nangyari ang pang-abuso. Bago bumalik sa Amerika, kinontrata pa raw ng sospek ang mga bata para magpadala ng mga sensitibong material online. Kakasuhan po natin siya ng violation ng 11930, the Anti-Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Sexual Abuse and Exploitation Materials. Ayon sa NBI, wala nang magulang o galing sa broken family ang karamihan sa mga biktima. Sasailalim sila sa intervention at counseling dahil sa posibleng trauma. Nasa kustodiya na sila ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sugatan ng isang pulis matapos sagasaan ng motorsiklo sa gitna ng Oplan Galugad sa Quezon City. Ayon sa QCPD, sinita ng team leader na pulis ang rider at angkas nito dahil hindi sila naka-helmet at nakasuot lang ng shorts at tsinelas. Pero imbis na sumunod, tinakasan ng 2 ang pulis hanggang sa masagasaan ito. Sumemplang ang motorsiklo kaya naaresto ang 2 sospek. Dinala naman sa ospital ang pulis na nabalian sa kamay. Sa isinagawang Oplan Galugad ng pulis, 5 ang arestado dahil sa droga at illegal gambling habang 25 ang tinikitan dahil sa mga paglabag sa city ordinance. Na food poison umano ang higit 100 estudyante sa feeding program sa Pampanga. Nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo ang mga estudyante na agad isinugod sa ospital. Ayon sa ilan sa kanila, nakapansin sila ng kakaiba na amoy at kulay ng ibinigay sa kanilang pritong manok. Programa raw ni dating Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Kayabyab ang pakain. Sa pahayag ni Kayabyab, sinusuri na raw ngayon ang mga inihaing pagkain at naghihintay pa ng resulta ang mga otoridad. Kung may cellphone na Pro Max, meron din daw jeep. Ang pampasaherong jeep na bumabiyahe sa Quezon City, merong Wi-Fi, cashless payment at CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, Simon D. Lopez. Sa gitna ng issue tungkol sa jeepney phase-out, di papakabog ang isang driver na nilevel up ang sariling jeep. Siya si Roel Stephen Manuel, 25 years ng jeepney driver. Diyan Jordan Prince, Quezon City Hall. Sa unang tingin, alam mo ordinaryong jeep lang kanyang minamaneho. Pero pag-akyat mo sa loob, ibang commuter experience ang bubungad sa'yo. Hindi lang pangbiyahe, parang moving tambayan. May Wi-Fi para sa board ng commuter. May QR code payment para cashless ang bayad. May digital speedometer para siguradong safe ang takbo. Iwas huli, iwas aberya. At may push button para sa mga mahihain na ayaw sumigaw ng para po. May electric fan para sa init ng biyahe at may YouTube music na pwede pang kontrolin ng pasahero. Pero ang pinaka nakakaintriga, ang daming CCTV. Parang nasa reality show ang biyahe mo, ha? Ito masakyan ko, ito yung tawag na Jeepney Pro Max na nag-viral. Makikita nyo, ito talaga, pansin na pansin ang lahat. Meron siyang CCTV.
Di ba sa lahat ng ano, kita mo dyan, hindi lang sa loob ng mismong jeep eh, pati yung gilid ng jeep, pati sa likod, sa harap, talaga may pa-CCTV para. Dito sa jeep ni Peruel, lahat ng galaw may replay. Ang tunay dahilan niya sa paglalagay ng CCTV. Para po sa para sa safety ko rin, safety ng mga pasahero, baka mamaya may natutukan na diyan. At saka syempre yung mga pangyayari sa labas hindi natin masabi. Baka mamaya biglang masagi itong sasakyan, at least meron akong proof panlaban sa sa investigation. Pwede rin sa mga who does not pay. Uy, bawal ang 1, 2, 3, baka bumida ka sa CCTV. Plus, iwasang montog dahil kitang-kita ka oh. Teka, flex ko lang din ang alcohol niya sa mga pasahero. Goods! May pasanitize ha. Patunay lang na minsan hindi kailangan palitan ng jeepney culture. Sapat na ang diskarting malupit ni Kuya Roel. Mondi Lopez, News 5. Susunod, sa kabila ng patuloy na opensiba at pambobomba ng Israel at Amerika, bansang Iran, kaya raw palawigan ng gyera hanggang 6 na buwan. Pinay tennis sensation Alex Ayala bigong umusad sa next round ng women's doubles sa Indian Wells Open. At concert ng sex bomb sa United Arab Emirates, kanselado na. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Iginiit ng Iran na kaya nito ang matinding digmaan laban sa Amerika at Israel sa loob ng 6 na buwan. Kasunod yan ang ikalawang linggong sigalot sa Middle East. Narito ang Frontline News Abroad. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa highway na ito sa Iran. Ang nasusunog, ang Akdeshe Fuel Depot na pinuntirya ng airstrike ng Israel at Amerika. Nagliyab din ang Sharan Refinery matapos tamaan ng missile. Sa syudad naman ng Isfahan, sunod-sunod din ang naitalang pagsabog. Kabilang dyan ang isang paliparan doon. Pati ang mga establishmento sa capital city na Tehran, inatake rin. Kabilang na ang Mehrabad Airport. Ayon sa Israeli Army, target talaga nila ang mga infrastruktura ng Iranian regime. Ang Amerika naman naglabas ng panibagong video kung saan isa-isa nilang pinuntirya ang mga lugar doon. Kaya ang Iran nagpakawala ng panibagong airstrike sa Gulf countries na may base militar ang Amerika. Kabilang na ang Kuwait kung saan tinamaan ang isang government building. Tinamaan din ng drone ang isang high-rise building sa Dubai. Bagamat natatabla nila ang ibang missile, may mga bumagsak na debris kaya pansamantalang sinuspinde ang flights doon. Sa Abu Dhabi naman, binisita ng UAE President ang mga nasaktan sa sigalot. Humingi naman ng tawad si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga nadamay na bansa. Giit niya hindi nila inaatake ang mga katabing bansa at tinawag niya itong mga kapatid. Una nang sinabi ng Iran na ang target nila ang mga base militar ng Amerika sa Gulf countries. Pinaulanan din ng missile ng Iran ang Israel na siyang patuloy na umaatake sa kanila. Sa huling tala, nasa 1,300 na ang nasawi sa 2 linggong bakbakan ng Amerika, Israel at Iran. Sa kabila niya nanindigan si US President Donald Trump na isa sa nag-utos sa pag-atake sa Iran na hindi sila titigil hanggat meron itong militar at natitirang lider. Una nang sinabi ni Trump na posibleng tumagal ng 1 buwan ang bakbakan sa Iran. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang 65 OFW na stranded mula Dubai. Kasama riyan ang 3 bata. Dumating sila kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Bibigyan sila ng tulong pinansyal, transportation allowance pabalik ng probinsya, temporary accommodation at psychosocial at medical assistance ng gobyerno. Una nang sinabi ng DMW na higit 1,000 Pilipino na ang gustong magpa-repatriate mula sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hindi bababa sa 23 ang patay matapos tangayin ng flash flood sa Nairobi sa Kenya. Biglaan ang pagragasa ng tubig bunsod ng malakas na pag-ulan. Kwento ng ilang nakaligtas, hindi nila inasahan ang pagragasa ng baha. Kaya marami sa biktima ang nalunod dahil hindi na nakaalis sa loob ng sasakyan na tinangay nga ng tubig. Patuloy pa ang search and retrieval operations ng mga otoridad doon. Pati ang mismong airport sa Kenya hindi rin nakaligtas sa pagbaha. Nagbabala na ang mga otoridad na magpapatuloy pa rin ang malakas na pag-ulan hanggang sa Lunes. Natapos na ang kampanya ni Alex Ayala at kanyang katandem na si Iva Jovic sa tennis doubles sa Indian Wells Open.
Pinataob sila ng tandem ni Yelena Ostapenko at Hailey Baptist sa round of 32 match. Final score, 2-6 at 2-6. Sa kabila ho nito, patuloy naman ang laban ng Pinay tennis ace sa singles. Nauna niyang pinataob ang Ukrainian na si Diana Yastremska. Sunod na makakalaban ni Iyala ang American na si Coco Gauff. Nasungkit ng Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena ang ginto sa torneo sa Germany. Naitala ni Obiena ang pinakamataas niyang talon this season. Sa lundag na 5.78 meters sa unang subok, nanguna siya sa ISTAF Indoor Tournament sa Berlin. 5.78 meters din ang talon ni Simen Guttormsen mula sa Norway. Pero silver medal lang siya dahil mas marami siyang attempt kesa kay Obiena. Bronze naman ang inuwi ni na Menno Vloen ng Netherlands at Bo Kanda ng Germany. Parang pinch me moment pa rin daw para sa content creator na si Poca ang pagkasama niya sa music video ng SB19 na Visa. Angaraw siya sa pagiging professionals ng Mahalima. Nasa frontline ng balitang yan, si Von Belinario. Nasa Cloud9 pa rin ang social media personality na si Poca matapos makasama sa music video ng SB19 na Visa. Nakakwentuhan natin si Poca sa launching ng Disney Plus Throwback sa Taguig kung saan isa siya sa mga special guest. Talagang napa-throwback sa saya si Poca nang ikwento ang experience working with the Mahalima. Hanggang ngayon parang pinch me moment talaga siya for me kasi Diyos ko naman SB19 na yan, no? So hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Sa music video, gumanap na immigration officer si Poca. Say ni Poca, hanga siya sa professionalism ng SB19. Sobrang gaan lang from the start hanggang sa nag-end. Tawa lang kami ng tawa but at the same time pag work na. Ang behind the scenes na pinost nga ni Poca, daang views na at ang comment ng netizen sa content creator, ramdam ang kilig. Sa dinami-dami ng content creators, sa dinami-dami ng mga nakikita natin social media, I was one of those lucky ones that they chose. Naghahanda ng SB19 para sa wakas at simula the trilogy finale concert sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Ipinagpaliban naman ng Sex Bomb Girls ang nakatakda nilang concert sa UAE sa gitna nga ng patuloy na sigalot sa Middle East. Nilinaw ng leader ng grupo na si Rochelle na hindi ito cancel, kundi pause lang. Inaanunsyo daw agad nila kapag final na ang bagong schedule. For sure daw, mas bongga ang balik. Successful naman ang mga naunang Get Get Out reunion concert ng grupo at nag-anunsyo na rin sila ng Round 6 at ang planong world tour sa Australia at US. Susunod, News 5 exclusive. Lalaki binaril ang alagang aso ng kapitbahay. Nagalit daw siya dahil hindi raw nakatali ang aso. At babaeng bungangera, sinaksak ng kanyang kinakasama. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Pasintabi po, sensitibo ang balitang ito. Namaril ng aso ng kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod, Pampanga. Nagalit ang suspect kasi hindi raw nakatali ang aso. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Galit na galit at pinagmumura ng lalaking ito na may hawak pang baril ang kanyang kapitbahay sa Bacolod, Pampanga. Ang lalaking yan, binaril pala ang aso ng kanilang kapitbahay. Sa video ng may-ari, tila hindi na makagalaw ang aso dahil sa tama ng bala. Tinamaan siya sa tagiliran. Kwento ng may-ari ng aso na si Clifford, una umano siyang pinakiusapan ng lalaki na itali ang kanilang alagang aso. Maayos naman daw sana ang usapan noong una, hanggang sa... Sabi po na sa akin, pakitali daw po yung aso ko kasi kilakal daw po yung halaman niya po. Tapos sabi ko sa kanya noon, sir, magbibihis lang po ako para ba itali ko po yung aso. Oo. Yun po sir, lumabas po sa bahay, tapos pagkalabas na doon sa bahay, may narinig po ako putok sir. Tapos ko magbihis, lumabas ako dun sa labas ng bahay sir.
nakita ko yung aso, nakahiga na. Binaril niya may sugat, sir. Sinabihan ko siya, sir, bakit niya po binaril yung aso? Nakatanggap din daw sila ng pagbabanta mula sa lalaki at nanutok pa umano ng baril. Kaya po binidyo ko po yun. Ayaw po kasi payawat nung bumarel. Pupunta pa po sa bahay namin. Anong sinasabi niya nung pumupunta sa inyo, lumalapit, nagbabanta? Yun nga po, yung babarilin po itong bayaw ko. Tinututok po yung baril. Agad namang sumailalim sa operasyon ang kawawang aso. Ang animal rights group na Humane Philippines agad nagtungo sa lugar at tumulong sa pagsasampa ng reklamo sa suspect. Actually, this is more than just an animal cruelty case. It's also grave threat. Medyo malala po yung tama eh. Dumagos po siya sa katawan. Nasa kustodiya na ng Pampanga Police ang lalaking namaril sa aso. Inaalam na kung lisensyado ba ang baril na ginamit niya. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sugatan ng 18 anyos na babae matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Barangay San Miguel, Maslog, Samar. Base sa investigasyon, bago pa lang na magkarelasyon ng dalawa at madalas na ang pag-aaway dahil umano sa pagiging bungangera ng babae. Hindi na raw nakapagtimpi ang 22 anyos na lalaki sa dami ng sinasabi ng kanyang kinakasama hanggang sa sinaksak niya ito sa bandang ibaba ng dibdib. Agad naman silang naawat ng mga kapitbahay at nadala ang biktima sa ospital. Maharap ang suspect sa reklamong frustrated murder at posibleng maharap din sa reklamong paglabag sa bawsi. Nauwi sa Rambulan ang simpleng girian ng dalawang driver na ayaw magbigayan sa Quezon City. Imbis na mag-usap, nagsapakan sa gitna ng kalsada ang mga driver ng pickup at motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Naghahamunan ng away ang pickup driver at rider na yan nang mavideohan sa kanto ng NS Amoranto at Bulusan Street sa Quezon City gabi nitong Sabado. Ang dalawa tila nagkainitan ng hindi magbigayan sa daan. Sumakay na ng sasakyan ang driver at rider pero tuloy pa rin ang sagutan. Pag-abante ng pickup, huminto ito sa kabahagyang umatras. Dito na tuluyang nagalit ang rider sa kahinampas ng helmet ang sasakyan. Ayun na guys, nagkarambulan na po. Bumaba rin ang mga sakay ng pickup hanggang sa nagpang-abot ng dalawang driver at nagsapakan sa gitna ng kalsada. Sumali pa sa gulo ang kasama ng driver hanggang sa mauwi sa rumble ang eksena. Natigil lang ang suntukan nang umawat na ang ilang tambay at mga taga-barangay. Ayon sa mga otoridad, simpleng gitgitan ng mitsa ng gulo. Yung motor po is hindi umaandar, tulak po siya ng isa pang motor. Bali kakanan po siya ng Bulusan, yung Ford po is nakahinto po, parang binabagalan yung pagtakbo po. Kaya bumusina po yung motor, then napikon po yung driver po ng Ford. Dahil sa bugbugan, parehong nagtamo ng bukol at mga pasa ang pickup driver at ang rider. Ayon pa sa barangay, dinala nila ang mga sangkot sa gulo sa istasyon ng pulis pero nagkaarigluhan din kalaunan. Sinusubukan pa ng News 5 na mahingan ng panig ang mga sangkot sa gulo pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Walang kalsada, wala ring tulay. Kaya ang mga estudyante ng isang liblib na eskwelahan sa Sarangani, walang choice kundi sumuong sa ilog, papasok at pauwi. Narito ang Frontline Report. Mga estudyante ni sila sa May Flaviano Bartolaba Integrated School, one of the far-flung schools in the Division of Sarangani. Malakas na agos ng ilog ang kailangang tawirin ng mga estudyante at guro araw-araw, papasok at pauwi mula sa Flaviano Bartolaba Integrated School. Isang liblib na eskwelahan sa Glan, Sarangani. Ang mga teacher, maswerte na kung makakasabay sa mga sasakyang paakyat ng bundok. Kung wala, laban na lang din sa pagsulong sa ilog. Sa mga araw na walang ulan, may ilang bangkero na nagtatawid ng mga bata gamit ang balsa. Pero kapag umulan sa bundok, tiyak na walang panama ang mga balsang ito sa ragasan ng ilog. Ayon kay Teacher Brian Glenn Molina, dati ng problema ang kawalan ng kalsada o tulay sa barangay Datalbukay.
May mga ongoing construction naman daw ang lokal na pamahalaan para sa mga kalsada pero mukhang matatagalan pa bago matapos. Kaya ang mga bata patuloy na tinitiis ang pagsuong sa ilog papasok at pauwi mula sa eskwelahan. Swerte na kung mababa ang tubig. Dagdag pa niya, ang kawalan ng ligtas at maayos na daan kung minsan ang nagiging dahilan din ng pagkamatay ng mga pasyenteng hindi agad nadadala sa ospital. Tulong na lang po para sa mga bata kasi nagkaroon po kasi talaga ng concrete na daan. Susunod po dyan yung mga basic services kagaya po ng mga sa health po. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod, ilang personality ng PBA nakipag-team up sa fans para sa larong Shooting Stars. At mga lokal ng Tadian Mountain Province nagbasketball habang nakabahag. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Maglalaban na ang mga bigating pambato ng North at South sa PBA All-Star Weekend. Live mula sa Candon City sa Ilocos Sur. Nasa frontline ng balita niyan si Ian Suyu. Ian, ano ba ang mga dapat nating abangan dyan? Jester, matinding pasiklaban nga ang aabangan ng mga fans dahil maya-maya lamang magsisimula na yung main game ng PBA All-Star Weekend. Dito pa rin yan sa Candon City sa Ilocos Sur. At ang tampok nga dyan ang North versus South All-Stars na mangyayari pasado alas 7 na ng gabi. Pero bago yan, kanina nag-side quest muna ang ating mga PBA players kung saan iba't ibang tourist destinations nga ang pinuntahan nila dito sa Candon. Nagtungo nga ang ilang players kanina sa makasaysayang Dario Museum para makita ang mga historic sites at memorabilia sa lugar. At ngayong hapon ay nagsimula na nga ang festivities with the first event na tinatawag na Shooting Stars. Yan nga yung laro kung saan kailangang maglalaro yung ilang personalities at mga fans magkakampi-kampi at kailangan nilang maipasok ang mga bola in a time-pressured shooting game. Pagkatapos naman yan, ay yung much-awaited game na sa pagitan ng North and South teams. Pangungunahan ni Barangay Ginebra Bigman Japet Aguilar ang mga pambato ng Norte. Kasama niya dyan sina Calvin Abueva, Juan Gomez de Leaño, CJ Perez, Stephen Holt, Justin Baltazar, Adrian Nocum, Chris Newsam, CJ Cancino, Gian Mamuyak, Justin Arana at Don Troliano. Leading the way naman para sa South All-Stars si Abay Junmar Fajardo. Dagdag mo pa dyan sina RJ Abarientos, Scotty Thompson, Calvin Oftana, Robert Bolick, RR Pugoy, JB Bayo, Santi Santillan, Alex Stockton, Kaylan Chongson, Ray Nambatak at Jericho Cruz. Coaching rivalry rin ang mapapanood ngayon dahil magsisilbing head coach ng Norte si SMB tactician Leo Austria, habang si TNT head coach Chot Reyes naman will call the shots for South team. Alam mo, Jester, konting trivia lang muna tayo para sa ating mga PBA fans. Mula nung ma-institute o mangyari or ma-feature itong North versus South All-Stars team na to, mula nung 2004, ang head-to-head record dyan 9-4, kung saan North team ang lamang with 9 wins sa kanilang 13 outings. Pero ngayon, tignan natin kung magagamit ba ng Norte ang kanilang home court advantage o this time around, South team will pull off an upset. Abangan natin kung sino ang magwawaging koponan at sino ang tatanghaling All-Star MVP maya-maya lamang. Yan muna ang latest mula dito sa Candon City. Jester? Nako, panigurado, marami na tayong mga kapatid na nakatutok dyan. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Ilocos Sur, Ian Suyu. Ituloy na natin yung usapang basketball, Nikki. Pero eto, maiba tayo. Nakakita ka na ba na nagbabasketball na nakabahag? Napaka-random nung question. Well, nakita na ako nung nakabahag. Shout out kay Norman King, nakaklase at kabatch ko noon sa UP Manila. Una siyang AITA na nag-graduate. Bayro basketball nung nakabahag, nakabrief lang sa harap ng bahay ko. Sa harap ng bahay. Baka yun na yun. Sagad na yun. Yun na yun. Pero ito, natanong ko yan kasi Nikki, sa Mountain Province, nagsuot ng tradisyonal na bahag ang ilang opisyal ng barangay at munisipalidad sa Tadian para humaglaro ng bahagketball o basketball ng nakabahag. Ceremonial game ho yan na inabangan sa pagdiriwang ng Tadian Festival sa lugar. Bukod nga dyan, Jess, bumida rin sa pista ang iba pang mga tradisyonal na practice na patunay nga ng mayamang kultura doon. Ayun, tingnan natin.
alam mo, sa totoo lang, dapat din naman talaga, you wear that with pride. Kasi Oo. bahagi yan ng kanilang kultura, ng kanilang kasaysayan. In fact, di ba, sina Congressman Teddy Baguilat dati, former congressman, correct. nakikita natin siya sa batasan tuwing may okasyon, nakabahag. Nagsusuot talaga siya ng gano'n. Kasi nga proud siya. And yun nga, hindi naman lahat ng kultura ay masasabing ganyang kamayaman, Yes, di ba? So, meron nga tayong, kumbaga, napakaswerte nga natin, ang dami rin nating avenue and opportunity na Saka ilabas yung mga ginagamit na materialis dyan, yung bawat disenyo niyan, meron niyang kaakibat na kwento. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.